Sabi nila, minsan daw napaka-unfair ng mundo. Kasi kung sino pa yung matapat, kung sino pa yung mabuti, kung sino pa yung nagpapakatino, sila pa ang paulit-ulit na nasasaktan at kung minsan, napapahamak. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, it's a new day today and it's a new story for all of you. Naku naman, medyo manggigigil kayo ng konti dito sa ating story for today's video. Pero bago natin yan simulan, ang gusto ko muna ay panggigilan nyo sa pag-follow at pag-like at syempre pag-check out na rin ang Facebook page ni Ma'am Rose Puno Perez na Shop in Style. Ayan po. Paki-like, paki-follow at syempre paki-check na rin ng kanilang mga pa-live dyan kasi napakagaganda naman ang quality ng kanilang mga products at syempre napakamumura. O san ka pa? Original na? Pasok sa budget pa. So go ahead, like and follow sa Facebook page ng Shop in Style. Wag na nating patagalin to. Eto na po, simulan na natin ang ating kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. Walang perpekto sa mundong ito. Lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng nilalang nagkakasala. Pero may mga nilalang na masahol pa sa lahat ng mga masahol na hayop sa buong mundo. Kasi ang inuuna lang nila ay ang kanilang sariling kapakanan. At hindi na nila iniisip na sa kanilang mga ginagawa, meron silang masasaktan at masasagasaan. Dear Mama Mia, hindi ako yung tipo ng babae na madaling magselos. Sa katunayan, buong buhay ko, lagi akong naniniwala na ang pundasyon ng isang matibay na relasyon ay ang tiwala sa isa't isa. Kapag pinili mong mahalin ang isang tao, kailangan mo ring piliing pagkatiwalaan siya araw-araw. Kahit may mga pagkakataon na natatakot ka. Yun po ang ginawa ko kay Adam. 7 taon kaming magkasintahan bago kami ikinasal. 7 taon ng pangarap, 7 taon ng pagbuo ng mga plano. 7 taon ng paniniwala na siya na ang lalaking makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Hindi naman po perpekto ang relasyon namin. Nag-aaway din kami. May mga pagkakataong pareho kaming napapagod sa trabaho. May mga araw na pareho kaming tahimik habang kumakain dahil pareho kaming ubos na ang enerhiya. Pero sa kabila ng lahat, mahal namin ang isa't isa, Mama Mia. O yun ang akala ko. Nagsimula ang lahat nung buntis ako sa una naming anak. 6 na buwan na akong nagdadalang tao noon. Isa iyon sa pinakamagandang yugto ng buhay ko, Mama Mia. Araw-araw kong iniisip kung ano ang magiging mukha ng anak namin. Magmamana kaya siya ng ilong kay Adam? O ng mata ko? Babae kaya siya o lalaki? Minsan habang nakahiga kami sa kama, nakapatong ang kamay ni Adam sa tiyan ko habang nararamdaman namin ang mumunting paggalaw ng aming baby. Excited ka na? Tanong ko minsan. Ngumiti siya. Sobra. Higit pa sa akin? Hindi pwede. Natawa ako. Hindi ako papayag. Ako rin. Sa panahong yun, pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Hanggang sa may naramdaman akong maliit na pagbabago. Napaka-subtle lang nung una. Mga bagay na halos hindi mo mapapansin. Mama Mia, nakikita ko po na madalas siyang nakangiti habang nagtitext. Mas madalas niyang dalhin ang cellphone niya
kahit pa sa loob ng banyo. Mas naging protective siya sa password niya. Pero syempre pinili kong wag maghinala. Ayokong maging paranoid na buntis. Ayokong isipin na baka dala lang yun ng hormones namin o hormones ko. Hanggang isang gabi, siguro mga 12:00 na ng madaling araw, nagising ako dahil nauuhaw ako. Wala si Adam sa tabi ko. Narinig ko ang mahinang boses niya mula sa sala. May kausap siya sa telepono. Tahimik akong lumabas. Hindi niya ako napansin. Nakatalikod siya. At narinig ko ang isang bagay na hanggang ngayon ay para pa rin akong minumulto, Mama Mia. Tulog na siya. Natahimik siya sandali pagkatapos ay tumawa. Yung klaseng tawa na matagal ko nang hindi naririnig sa kanya. Yung tawa ng taong totoong masaya. Yung tawa na parang may espesyal na dahilan. Biglang kumabog ang dibdib ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit. May kung anong malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ko. Nang mapansin niya ako ay agad siyang natigilan. Para siyang nahuli. Parang may tinatagong sekreto. Mahal, gising ka pala. Tumango ako. Sino yung kausap mo? Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Sa office lang. Office daw. 12:00 ng madaling araw. At tila hindi man lang siya kumbinsido sa sarili niyang sagot. Doon nagsimulang mabuo ang mga tanong sa isip ko, Mama Mia. Mga tanong na sana pala ay hindi ko na lang sinagot. Dahil kung alam ko lang kung saan hahantong ang lahat. Kung alam ko lang na balang araw ay iiyak ako habang hawak ang cellphone ko. Kung alam ko lang na mismong pangalan ng anak ko ang magiging dahilan para muling mabuksan ang sugat na akala ko ay matagal nang naghilom. Sana napaghandaan ko man lang. Pero walang naghahanda para sa klase ng sakit na yon. Walang naghahanda para sa araw na malalaman mong kahit matapos ang pagtataksil, may mga taong hindi talaga umaalis sa puso ng taong mahal mo. At ang mas masakit, minsan, dala-dala pa rin nila ang isa't isa kahit nakabuo na sila ng sariling buhay nang hindi magkasama. Mama Mia, may mga pagkakataon sa buhay na kapag binalikan mo ang nakaraan, tsaka mo lang napapansin ang mga senyales na dati mong binabaliwala. Parang puzzle. Habang nangyayari, hindi mo naiintindihan ang kabuuan. Pero kapag nabuo mo na ang larawan, tsaka mo maiisip, paano ko hindi nakita yun? Pagkatapos ng gabing narinig kong may kausap si Adam sa telepono, sinubukan ko namang kalimutan yon, Mama Mia. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na buntis lang ako. Masyadong sensitive, masyadong emotional, masyadong overthinker. Ilang beses ko ring sinabi sa sarili ko na wala akong karapatang magduda kung wala naman akong nakikitang ebidensya. At higit sa lahat, alam ko, ramdam ko, na mahal ako ng asawa ko. At mahal ko din ang asawa ko, Mama Mia. Ayokong masira ang katahimikan ng aming pamilya dahil lamang sa isang hinala. Pero habang lumilipas ang mga linggo, lalo kong napapansin ang maliliit na bagay. Yung mga bagay na tila walang ibig sabihin kapag magkahiwalay. Pero kapag pinagsama-sama mo, nagiging isang kwento sila. At ang kwentong yun, ang sisira pala sa katahimikan ko. Mama Mia, nagtatrabaho noon si Adam bilang project coordinator sa isang malaking kumpanya.
Mahigit 5 taon na siya roon sa kumpanyang yun. Kilala siya bilang masipag, tahimik, magaling makisama. Isa sa mga dahilan kung bakit ko ipinagmamalaking siya ang aking asawa. Kapag may gathering sa opisina nila, madalas niya akong isinasama. Doon ko nakilala ang ilan sa kanyang mga katrabaho. Kasama na dito si Camille. Hindi ko makakalimutan ang unang beses na nakita ko siya. Maganda siya, Mama Mia. Hindi yung tipo ng kagandahang nakakasindak, pero may dating. Maputi, mahaba ang buhok, maganda ang hubog ng katawan, palangiti, at higit sa lahat, marunong makisama. Sa unang tingin, wala naman akong nakitang kakaiba. Isa lang siyang office mate. Isa sa mga maraming taong kasama ng asawa ko sa araw-araw. Minsan nga naiisip ko pa noon na maswerte si Adam dahil magaganda ang pag-uugali ng mga katrabaho niya. Lalo na si Camille. Kapag may office party, lagi niya akong kinakamusta. Kapag may handaan, siya paminsan ang nag-aabot ng pagkain sa akin. Nung nalaman niyang buntis ako, isa siya sa mga office mates ni Adam na unang bumati. Congratulations, ate. Nakangiti pa siya habang hinahawakan ng tiyan ko noon. Excited na kaming makita ang baby niyo. Naaalala ko pang natuwa ako. Hindi ko alam na balang araw, ang babaeng yun palang magiging dahilan ng isa sa pinakamalaking pagdududa sa buhay ko. Nagsimula ang lahat sa maliliit na kwento, mga simpleng pagbanggit ni Adam ng mga bagay tungkol sa kanya. Si Camille gumawa ng report. Si Camille nag-overtime. Si Camille na-assign sa project. Sa umpisa, wala lang yun. Natural lang naman. Magkatrabaho sila. Pero habang tumatagal, napapansin kong madalas nang lumalabas ang pangalan niya sa mga kwento ni Adam. Halos araw-araw. Hindi ko agad pinansin hanggang isang gabi. Nanonood kami ng TV habang kumakain. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Adam. Nasa mesa lang yun. Hindi niya agad napansin. At dahil nakaharap sa akin ang screen ay nakita ko ang isang notification. Mula kay Camille. May kasamang heart emoji pa ang pangalan niya sa cellphone ng asawa ko. Parang tumigil ang oras. Ilang segundo akong nakatitig lang doon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Mama Mia. Baka mali lang. Baka group chat yun. Baka naman simpleng emoji lang. Baka wala lang. Pero bakit may puso katabi ng pangalan niya? Bakit? Nang mapansin ni Adam na nakatingin ako sa cellphone niya ay mabilis niya itong hinawakan. At dun ko nakita ang unang senyales ng guilt. Yung pagmamadali, yung kaba sa mata, yung pilit na pagiging normal. Sino yun? Simpleng tanong ko. Wala. Wala? Office mate lang. Ngumiti siya. Pero hindi umabot sa mga mata niya yung kanyang ngiti. At dun nagsimulang mabuo ang takot sa dibdib ko. Kinabukasan, Mama Mia, hindi talaga ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang nakita ko. Ayokong maghinala, pero hindi ko rin magawang kalimutan basta na lang. Nang gabing yun, habang natutulog si Adam, ay tahimik lang akong nakatingin sa kisame ng aming kwarto. Naririnig ko ang mahinang tunog ng aircon, ang paghinga niya, at ang malakas na tibok ng puso ko. May parte sa akin na gustong tignan ang cellphone niya. May parte sa akin na gustong malaman ng totoo. Pero may parte ring natatakot. Dahil minsan kapag nalaman mo ang totoo, wala nang paraan para bumalik ka pa sa dati.
Ilang linggo pa ang lumipas. Unti-unting lumalaki ang tiyan ko. Palapit ng palapit ang araw ng panganganak ko. At habang papalapit yun, pakiramdam ko, Mama Mia, parang lumalayo naman si Adam. Oo, physically nandyan siya sa tabi ko. Pero emotionally, hindi ko na sigurado. Madalas siyang tulala. Madalas siyang nakangiting mag-isa. Madalas siyang nakatingin sa cellphone niya. Kapag tinatanong ko kung may problema, lagi niyang sagot, wala. At paulit-ulit kong pinipilit na wala, Mama Mia. Paulit-ulit kong pinipilit na maniwala sa bawat sagot niya. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ng bumagsak ang mundong binubuo ko. Isang araw na nagsimula sa isang simpleng mensahe. At pagkatapos sa revelasyong magpapabago sa tingin ko sa asawa ko habang buhay. Hindi ko pa alam noon, pero ilang oras na lang malalaman ko na meron nga palang namamagitan sa kanila. At ang mas masakit doon, Mama Mia, hindi lang pala ako ang nagduda. Hindi lang pala ako ang nakapansin ng mga kakaiba. May mga katotohanang dumarating nang hindi mo hinihingi, hindi mo hinahanap, ni hindi mo gustong malaman. Pero tila may sariling paraan ang tadhana para iharap sa'yo kahit gaano mo pa piliting umiwas. May mga pagkakataon akong baguhin ang araw na yon. Kung meron lang, baka hindi ko na sinagot yung tawag. Baka hindi ko na binasa yung mensahe. Baka hindi ko na binuksan yung pinadalang larawan. Pero ang buhay, Mama Mia, walang rewind. Walang bawian. Dahil mula sa araw na yun, hindi na muling naging pareho ang buhay ko. Tandang-tanda ko pa, Mama Mia. Martes noon, bandang 10:10 ng umaga, nasa bahay lang ako. Naka-leave na ako noon sa trabaho dahil malapit na akong manganak. Malaki na ang tiyan ko. Mabilis na akong mapagod. Kahit simpleng pagwawalis minsan, hinihingal na agad ako. Nasa kusina ako noon habang naghihiwa ng mansanas nang tumunog ang cellphone ko. Hindi ko kilala ang numerong iyon. Sandali ko pang pinag-isipan yon bago ko sagutin. Hello? Sagot ko. Tahimik sa kabilang linya. Akala ko wrong number lang. Akala ko napindot lang. Pero maya-maya ay may narinig akong mahinang boses. Bella? Ikaw si Bella, di ba? Napakunot ang noo ko. Po? Opo. Ako to. Si May. Sandali akong nag-isip. Inabot pa ng ilang segundo bago ko pa siya nakilala. Isa siya sa mga dating office mate ni Adam. Ilang beses ko na rin siyang nakasama sa mga company outing noon. Hindi kami ka-close, Mama Mia. Pero kilala ko siya kasi syempre pinakilala naman ako ni Adam sa mga katrabaho niya, lalo pa kung may bago every time na sumasama ako. Yes May, bakit? May kakaiba sa tono niya. Parang nag-aalinlangan. Parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano sisimulan. Busy ka ba? Hindi naman, sagot ko. May mahabang katahimikan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim na tila ba humuhugot ng lakas ng loob. May sasabihin sana ako. Hindi ko maipaliwanag noon kung bakit pero nanlamig bigla ang pakiramdam ko, Mama Mia. Parang may kutob akong hindi maganda ang mga bagay na susunod niyang babanggitin.
Ano yun? Muli siyang natahimik. May? Ano kasi, Bella? Baka magalit ka sa akin. Magalit? Bakit naman ako magagalit? Baka mawalan ka ng tiwala sa akin. Ano? May naguguluhan na ako Ano ba talaga yung sasabihin mo? Narinig ko ang buntong hininga niya. Tapos sa kanya sinabi sa akin ang mga salitang hindi ko makakalimutan kailanman. Asawa ka, Bella. Kaya tingin ko may karapatan kang malaman. Parang lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may mabigat na bagay na unti-unting bumabagsak sa dibdib ko. Ano ba yun? Bella, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to Kung mahina ang boses niya kanina, mas lalong humina ngayon, Mama Mia. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa cellphone ko. Diretsuin mo na. Pagkatapos tahimik ulit. Pagkatapos, Mama Mia, sabi niya, tungkol to sa asawa mong si Adam. At tsaka kay Camille. Mama Mia, hindi ko alam pero biglang kumabog ang dibdib ko. Para akong sinampal. Malamig, mabigat, nakakabigla. Kahit matagal nang may mga hinala sa isip ko, iba pa rin pala kapag may ibang taong nagkumpirma nun. Anong tungkol sa kanila? Tanong ko. May relasyon sila, Bella? Parang nawalan ng hangin ng baga ako. Napaupo ako sa pinakamalapit na silya. Hindi ko alam kung ilang segundo akong walang nasabi. Naririnig ko lang ang tibok ng puso ko. Malakas, masakit, nakakabingi. Sigurado ka ba? Nanginginig kong tanong. Oo. Paano mo naman nalaman? Dahil nakita ko mismo. May mga pagkakataong kahit ayaw mong marinig ang detalye, mapipilitan kang makinig. Dahil desperado kang malaman ang buong katotohanan. At ganun ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Parang taong nalulunod. Kahit masakit, gusto kong malaman ang lahat. Anong nakita mo? Tahimik muna siya sandali. Pagkatapos ay nagsimulang magkwento. Nagsimula raw yun sa mga simpleng bagay. Pagsasabay nilang dalawa sa lunch, pag-uwi ng magkasabay, pag-o-overtime sa trabaho ng silang dalawa lang, pagkakaroon ng sariling mundo kahit sa loob ng opisina. Marami raw ang nakakapansin pero walang nagsasalita dahil walang gustong makialam. Hanggang sa may isang gabi, may company event daw. Hindi ko na natatandaan na nagkaroon sila ng company event, Mama Mia, dahil wala namang binanggit sa akin ng asawa ko. Pero sabi ni May, marami raw ang nakainom. At doon nila nakita si Adam at Camille na magkasama sa parking lot. Magkahawak ng kamay. Na parang magkasintahan. Na parang walang asawa ang isa. Na parang walang nasasaktang ibang tao. Pakiramdam ko may kutsilyong dahan-dahang umiikot sa dibdib ko habang nakikinig ako sa kwento ni May. Hindi ko na namalayan na umiiyak na pala ako. Tahimik lang. Walang hikbi, walang ingay. Tumutulo lang ang luha ko. Bella, hindi ko agad sinabi sa'yo dahil buntis ka. Mahina niyang sabi. Napapikit ako, Mama Mia, at lalo lang yung sumakit.
Ibig sabihin, habang dinadala ko ang anak namin, habang nangangarap ako para sa pamilya namin, habang iniisip kong masaya kami, may ibang babaeng hawak-hawak ang puso at kamay ng asawa ko. Pagkatapos ng tawag na yun, akala ko yun na ang pinakamasakit, Mama Mia. Pero nagkamali ako. Dahil makalipas lang ang ilang minuto, may dumating na mensahe. Mula kay May. 3 larawan, 3 screenshot, 3 ebidensyang hindi ko na kayang itanggi. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang unang larawan. At doon ko nakita ang pangalan ni Adam, kasunod ang pangalan ni Camille. Screenshot ng isang messenger conversation. Hindi ko agad nabasa ang laman dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Parang lumalabo ang paningin ko, parang umiikot ang paligid. Nang makabawi ako, tsaka ko binasa ang unang mensahe. At dun tuluyang gumuho ang mundong pinanghahawakan ko. Minsan naiisip ko kung paano kaya kung tayo yung unang nagkakilala. Mensahe mula kay Adam. At ang sagot ni Camille, baka siguro tayo ang mag-asawa ngayon. Tayo ang magkasama. Napatakip ako sa bibig ko. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil pakiramdam ko may sumabog sa loob ng dibdib ko, Mama Mia. Hindi yun simpleng landian. Hindi yun biro. Hindi yun birong pagkakaibigan. May emosyon yun. May attachment. May damdaming hindi dapat ibinibigay sa ibang tao, lalo na kapag may asawa ka na. At yun ang mas masakit. Hindi lang katawan ang pinagkanulo niya, kundi pati puso, pati pangarap, pati tiwala, pati buong pagkatao ko bilang asawa niya. Habang nakatitig ako sa screen ng cellphone ko, isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Bakit? Kasunod nun ay ang mas marami pang tanong. Ano bang kulang sa akin? Hindi ba ako naging mabuting asawa? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Hindi ba sapat ang pamilya namin? Hindi ba sapat ang anak na dinadala ko? Paulit-ulit lang yung tanong sa isipan ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakayakap na ako sa tiyan ko habang umiiyak. Parang gusto kong protektahan ang anak ko. Parang gusto ko siyang ilayo sa sakit na nararamdaman ko. Dahil kahit hindi pa siya ipinapanganak, pakiramdam ko pareho kaming pinagtataksilan. Kinagabihan noon, Mama Mia, umuwi si Adam na parang normal na araw lang. May dala pa siyang paborito kong tinapay. May dala pang prutas. At ngumiti pa siya pagpasok niya sa bahay. O mahal, kumusta kayo ni baby? Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Ang lalaking 7 taon kong minahal. Ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Ang lalaking hindi ko na sigurado kung kilala ko pa. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Dahil alam niya, Mama Mia, may natuklasan na ako. At alam kong ang gabing yun, ang magiging simula ng pinakamasakit naming pag-uusap bilang mag-asawa. At hindi pa yun ang pinakamasakit na bahagi ng kwento. Dahil ang pagtataksil na yun na akala kong natapos na, ay mag-iiwan pala ng bakas na mabubuhay ng maraming taon. Isang bakas na kalaunan, Mama Mia, ay hindi ko alam kung gugustuhin ko bang mawala ng tuluyan. Masakit, Mama Mia. Masakit pero kailangan kong harapin.
May mga pagkakataon na buong buhay mong iniisip kung ano ang gagawin mo kapag nalaman mong niloko ka ng taong pinakamamahal mo. Minsan naiisip mo na sasampalin mo siya. Minsan naman ini-imagine mong iiwanan mo agad. May pagkakataon ding iniisip mong magiging matapang ka, na magiging matigas ka, na hindi ka iiyak, na hindi ka magmamakaawa. Pero kapag nandun ka na sa mismong sitwasyon na yon, kapag kaharap mo na ang taong sumira sa puso mo, kapag nakikita mo pa rin ang mukha ng lalaking minahal mo sa loob ng maraming taon, lahat ng plano mo nawawala. Ang natitira na lang ay isang matinding sakit. Mama Mia, pagpasok ni Adam sa bahay, agad niyang naramdaman na may mali. Hindi ako ngumiti eh. Hindi ako lumapit para salubungin siya at halikan. Hindi ko tinanggap ang dala niyang tinapay at prutas. Tahimik lang akong nakaupo sa sofa, nakahawak sa cellphone ko at nakatingin sa kanya. Naghihintay. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Bella? Mahina niyang tawag. Hindi ako sumagot. Lumapit siya. Mahal, may problema ba? Natawa ako. Hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil sa sobrang sakit. Yung tipo ng sakit na hindi mo na alam kung iiyak ka pa ba o tatawa. Ang kapal naman ng mukha mo, sabi ko. Nanigas siya, Mama Mia, at dun ko nakita. Alam niyang may natuklasan na ako. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong. Pero hindi niya kayang tumingin ng diretso sa mga mata ko. At dun pa lang, alam ko na. Totoo. Totoo lahat ng hinala ko. Totoo lahat ng screenshots. Totoo lahat ng sinabi ni May. Totoo. Inabot ko ang cellphone ko. Binuksan ko yung mga screenshots na nakasave. Pagkatapos ay nilapag ko sa harap niya. Hindi ko na kinailangan pang magsalita. Pagtingin pa lang niya sa screen ay namutla na agad siya. Parang nawala ng dugo ang mukha niya. At sa loob ng ilang segundo, wala siyang nasabi. Wala siyang naipaliwanag. Wala siyang naitago dahil nakasulat na sa harapan niya ang buong katotohanan. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na tahimik. Siguro 1 minuto? Siguro 5? O baka siguro mas matagal pa. Pero para sa akin, parang huminto ang oras. Hanggang sa marinig ko ang mahinang boses niya. I'm sorry. 2 salita. 2 simpleng salita pero hindi sapat para buuin ang puso kong winasak niya. Kailan nagsimula? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Namumula na ang mga mata niya. Mga ilang buwan na. Parang may bakal na humampas sa dibdib ko, Mama Mia. Ilang buwan na. Ilang buwan na wala akong kaalam-alam. Ilang buwan akong nagpapakatatag para sa pamilya namin. Ilang buwan ko na rin dinadala ang anak namin sa sinapupunan ko. Habang siya pala, may iba nang iniisip. May iba nang minamahal. Hinahalikan mo ba siya? Tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Adam. Yumuko siya at sumagot ng oo. Mama Mia, para pong pinunit ang puso ko. Ang sakit. Niyayakap mo ba siya? Tumango siya? Nagde-date ba kayong dalawa? Tumango ulit siya. Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha ko. Kahit anong pilit kong maging matatag, kahit anong pilit kong pigilan, hindi ko kinaya.
May nangyari na ba sa inyo? Eto ang tanong na kinatatakutan kong itanong. Dahil alam kong kahit anong sagot niya, masasaktan ako. Kung oo, syempre masakit. Kung hindi, masakit pa rin eh. Matagal siyang hindi nakasagot at ang katahimikan niya ang unang sumagot para sa akin. Unti-unti akong napapikit dahil alam ko na bago pa siya magsalita, alam ko na yung sagot. Oo. Isang salita at tuluyan akong nabasag. Hindi ko na maaalala ang mga sumunod na minuto. Ang naaalala ko lang ay umiyak ako ng todo. At paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko ng bakit. Bakit ako? Bakit ngayon pa niya ginawa? Nakasal na kaming dalawa. At bakit habang buntis pa talaga ako? Bakit habang binubuo namin ang pamilyang pangarap namin simula nung naging kami? Bakit? Sorry. Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang yon na para siyang isang sirang plaka. Sorry, sorry, sorry. Pero habang mas naririnig ko yon, mas lalo lang akong nasasaktan. Dahil hindi na maibabalik ng sorry niya ang mga gabing nagsinungaling siya sa akin. Hindi na maibabalik ng sorry ang mga araw na ginugol niya sa ibang babae. Hindi na maibabalik ng sorry niya ang tiwalang pinatay niya. Mahal mo ba siya? Eto yung tanong na halos hindi ko mailabas mula sa bibig ko. Dahil alam kong maaaring yun ang pinakamasakit na sagot na haharapin ko. Napayuko siya, Mama Mia. At sa loob ng ilang segundo, hindi siya nagsalita. Pero sapat na ang katahimikang yun. Sapat na para maintindihan ko. Sapat na para masaktan ako lalo. Akala ko may nararamdaman ako para sa kanya. Mahina niyang sabi. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Akala ko. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, Mama Mia eh. Yung niloko ba niya ako o yung muntik na niyang mahalin ng ibang babae habang kasal siya sa akin? Kinabukasan, hindi ako lumabas ng kwarto. Hindi ako kumain, hindi ako nagsalita. Nakahiga lang ako habang nakatitig sa kisame. At paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang lahat. Ang mga ngiti niya, ang mga text messages niya, ang mga pag-overtime niya, ang mga gabing wala siya sa aking tabi. Lahat pala yun may ibang dahilan. Lahat pala yun may ibang kwento. At ang kwentong yun, siya ang bidang lalaki. Pero hindi ako ang bidang babae. 3 araw kaming hindi halos nag-uusap. 3 araw siyang umiiyak. 3 araw siyang nagmamakaawa. 3 araw niyang sinasabing tapos na raw talaga silang dalawa. Nawala na raw sila. Na nagkamali lang siya. Na handa raw siyang gawin ng lahat para maitama ang pagkakamali niyang yun. At sa loob ng 3 araw na yun, unti-unti kong napapansin ang isang bagay. Hindi siya lumalaban. Hindi siya nagdadahilan. Hindi niya sinisi ang trabaho. Hindi niya rin sinisi si Camille. Hindi niya ako sinisi. Inako niya lahat. At yun ang dahilan kung bakit lalo lang akong nalito. Dahil mahal ko pa rin siya, Mama Mia. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagtataksil, sa kabila ng kasinungalingan, sa kabila ng sakit, mahal ko pa rin siya. At yun ang pinakamasakit na parte, ang magmahal ng isang taong sumira sa'yo. Makalipas ang 1 linggo, gumawa siya ng desisyong hindi ko inaasahan. Nag-resign siya, Mama Mia. Hindi ko naman siya pinilit.
Hindi ko rin siya inutusan. Hindi ko hiningi. Siya mismo ang nagdesisyon nun. Aalis ako dun sa trabaho. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Ayokong makita siya ulit. Tahimik lang ako. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may maliit na bahagi ng puso ko na nagsimulang maniwala. Na baka nga nagsisisi na talaga siya. Na baka nga kaya pa naming iligtas ang pamilya naming dalawa. Baka. Ilang linggo matapos noon ay tuluyan na ngang umalis si Adam sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Lumipat siya sa ibang kumpanya. Bagong opisina, bagong mga kasama, bagong simula. At unti-unti, sinusubukan naming buuin muli ang mga buhay namin. Hindi naging madali, Mama Mia. Hindi rin mabilis. May mga gabing umiiyak pa rin ako. May mga araw na bigla ko siyang pagdududahan. May mga pagkakataon na babalik lahat ng masasakit na alaala. Pero pinili kong manatili. Pinili kong sinubukang magpatawad. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak naming nalalapit ko ng isilang noon. At nang dumating ang araw ng panganganak ko, akala ko yun ang simula ng bagong kabanata namin bilang pamilya. Akala ko yun ang katapusan ng isang bangungot sa pagsasama naming dalawa. Akala ko na ilibing na namin ang nakaraan. Hindi ko alam noon na kahit wala na pala si Camille sa buhay namin, may isang bahagi niyang maiiwan pa rin. Isang bagay na dadalhin namin araw-araw. Isang bagay na mamahalin ko ng buong puso. At isang bagay na kalaunan ng aking matuklasan ay siya palang bagay na sisira sa akin. May mga sugat na hindi agad naghihilom. May mga sugat na kahit anong pilit mong takpan, ay may mga araw na bigla na lang silang muling sasakit. Pero meron ding mga tao na nagiging dahilan para bumangon ka kahit pakiramdam mo ay wala ka ng lakas. Para sa akin, ang natatanging tao na yun ay ang anak ko. Matapos ang nangyari sa amin ni Adam, hindi naging madali ang bawat araw. May mga umagang gigising akong maayos. May mga umagang gigising akong mabigat ang dibdib. May mga gabing bigla na lang babalik sa isip ko ang mga screenshots, ang mga mensahe, ang pag-amin niya, ang lahat ng kasinungalingan. At sa tuwing mangyayari yun, para akong muling bumabalik sa araw na nadurog ang puso ko. Pero sa bawat pagkakataong mararamdaman kong bumibigay ako, gumagalaw ang anak ko noon sa loob ng tiyan ko. Parang pinapaalala niya sa akin na may dahilan pa para lumaban. May dahilan pa para magpatuloy. May dahilan pa para bumangon. Mama Mia, nagbago si Adam pagkatapos ng lahat. Hindi ko alam kung dala ba yun ng guilt, ng pagsisisi o tunay na talagang pagbabago. Pero hindi ko may kakaila sa ginawa niya ang lahat para mabawi ang tiwala ko. Mas maaga na siyang umuuwi. Mas madalas siyang nasa tabi ko. Mas madalas siyang tumutulong sa bahay. At higit sa lahat, hindi na niya itinatago ang cellphone niya. May mga pagkakataon pang ang iniiwan niya yun sa mesa nang walang password. Parang gusto niyang ipakita na wala na siyang itinatago sa akin. Hindi ko alam kung sapat na yun. Pero kahit papano, nakakatulong. Paunti-unti, araw-araw. 2 linggo bago ang due date ko, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa pangalan ng magiging anak namin. Isa yon sa mga paborito kong bahagi ng pagbubuntis. Yung pag-iisip ng pangalan, yung pangarapin kung ano ang magiging buhay niya, kung ano ang magiging personalidad niya, kung paano siya lalaking mabuting tao, at kung anong pangalan ang dadalhin niya habang buhay. May naisip ka na ba?
Tanong ko isang gabi habang magkatabi kaming nakahiga. Nakatitig kami pareho sa kisame. Nakapatong ang kamay niya sa tiyan ko. Ngumiti siya. Meron. Ano? Teka lang. Pagkatapos ay natawa siya. Gusto ko special ha, sabi ko. Special naman lahat ng pangalan ah. Hindi kaya. Basta gusto ko unique. Kinabukasan, nagdala siya ng maliit na notebook. Puno iyon ng mga pangalan. May mga common names, may mga kakaiba rin. May mga narinig ko na pero hindi maraming tao ang may pangalan na ganon. May mga pangalang hindi ko pa narinig kahit kailan. At halos 2 oras kaming nag-usap tungkol doon. Parang bumalik kami sa dating kami. Nung mga panahon bago lahat ang sakit, bago ang pagtataksil, bago ang mga luha, bago ang lahat. Hanggang sa may isang pangalan siyang sinabi. Isang pangalan na hindi ko pa narinig kahit kailan. Pagkasabi niya noon ay nabangiti agad siya na parang matagal na niya iyong iniisip. Parang espesyal para sa kanya ang pangalan na yun. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Hinulit ko ang pangalan, paulit-ulit. Pinakiramdaman ko at aaminin ko, Mama Mia, nagustuhan ko agad. Maganda, elegante, kakaiba. At higit sa lahat, may dating ang pangalan na yun. Ang ganda, sabi ko. Ngumiti siya. Yung klase ng ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. At dahil gusto kong maging masaya ulit kami, hindi na ako nagtanong pa. Hindi ko na tinanong kung saan niya kinuha ang pangalan na yun. Hindi ko na tinanong kung bakit yun. Hindi ko na tinanong kung may ibang ibig sabihin yun. Nagtiwala na lang ako muli, Mama Mia. Makalipas ang 2 linggo ay madaling araw nang magsimula ang contractions ko. Natutulog pa noon si Adam nang maramdaman ko ang unang matinding sakit. Akala ko simpleng pananakit ng tiyan at balakang lang. Pero habang lumilipas ang oras ay lalong lumalakas yun. Hanggang sa tuluyan akong napaupo sa kama. Adam, mahina akong tawag. Hindi siya nagising. Adam, sabi ko sa mas malakas na boses. Bigla siyang bumangon. Ano? Anong nangyari? Sa sobrang kaba niya ay muntik pa siyang mahulog sa kama. At kahit sobrang sakit ang nararamdaman ko noon, ay napangiti pa rin ako. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan, matapos ang napakaraming sakit, nakaramdam ako ng kapayapaan. Pagdating namin sa ospital, halos hindi na ako makalakad. Mabilis akong isinugod sa labor room. At doon nagsimula ang pinakamahabang oras ng buhay ko. Ilang oras ng sakit, ilang oras ng pagod, ilang oras ng pag-iyak, at ilang oras ng panalangin. Sa kabilang banda ng silid ay nakita ko si Adam. Namumula ang mga mata niya. Pawis na pawis. Paulit-ulit niyang hinawakan ang kamay ko at paulit-ulit niya rin akong kinakausap. Konti na lang, mahal. Kaya mo yan. Nandito ako. Hindi ko alam kung ilang beses niyang sinabi ang mga salitang yun. Pero sa bawat pagkakataon, naririnig ko ang sincerity sa boses niya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naniwala akong baka nga kaya pa naming ayusin ang lahat. Pagkatapos ng halos 12 oras, narinig ko ang unang iyak ng anak namin. At parang huminto ang mundo ko, Mama Mia. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng luha, lahat ng pagod ay biglang nawala sa isang iglap. Nang ilagay siya sa mga braso ko, hindi ko mapigilang umiyak. Napakaliit niya, napaka-inosente, napakaganda. At sa sandaling yun, alam kong may bago na naman akong dahilan para mabuhay. Lumapit si Adam, hindi ko makakalimutan ang mukha niya noon. Umiiyak din siya. Tahimik lang pero kita ko. Kita ko kung gaano niya kamahal ang batang yun.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ng anak namin at siya kanya binanggit ang pangalan na napagkasunduan namin. Ang pangalang ilang linggo naming pinag-usapan. Ang pangalang akala ko ay simbolo ng bagong simula. Ang pangalang akala ko ay bunga ng pagmamahalan naming mag-asawa. At habang nakatingin siya sa anak namin ay may kakaiba akong napansin. Parang may kung anong emosyon sa mga mata niya. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag noon. Hindi kalungkutan. Hindi rin saya. Parang alaala. Parang may alaala siyang naalala siyang tao. Parang may naalala siyang nakaraan. Pero mabilis ding nawala yun. Kaya hindi ko na pinansin dahil baka dala lang ng kapaguran ng aking katawan. Pag-uwi namin mula ospital ay unti-unting naging masayang muli ang bahay namin. Pagpapalit ng diaper, pagpupuyat, pagpapadede. Mga simpleng bagay na dati naming pinapangarap. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong minamahal ang anak ko. At lalo kong pinagmamalaki kung gaano ka-unique ang pangalan niya. Hindi ko alam noon na sa tuwing tinatawag pala ni Adam ang pangalan ng anak namin, ay may ibang mukha palang sumasagi sa isip niya. Hindi ko alam noon na ang pangalang iyon ay hindi niya basta naisip. Hindi rin aksidente at lalong hindi bunga ng isang inspirasyon. Ang pangalang yun ay may dahilan. May taong konektado dun sa pangalan na yun. At balang araw, may isang bisitang darating sa binyag ng anak ko na magtatanong ng isang simpleng tanong. Isang tanong na magpapabago ng lahat. Alam mo ba saan galing ang pangalan ng anak mo? Mama Mia, hindi ko pa alam yun noon. Akala ko ang binyag ng anak ko ay magiging isa sa pinakamasayang araw ng buhay namin. Lahat ng preparation ginawa ko ng maayos. May puting damit ang anak ko, may magandang decoration sa venue, may catering, may pictures, may ngiti. Pero hindi ko alam na may mga ngiting hindi totoo. At may mga taong darating hindi para makisaya, kundi para magpaalala ng nakaraan. Mama Mia, dumating si Camille. Kasama ang ilang dating office mates ni Adam. Mama Mia, ayoko sana siyang nandun, pero ayoko pong mag-iskandalo sa mismong binyag ng anak ko. Kaya pinili kong umaktong normal. Ngumiti, nangamusta, at nag-congratulate ang lahat sa amin. Pero napansin ko ang isang bagay. Pagkakita niya sa anak ko ay natigilan siya. Sandali lang pero sapat para mapansin ko. Ang ganda ng anak niyo, ate, sabi niya. Kahit gusto ko siyang sabunutan, kahit gusto ko siyang tadyakan, gusto ko siyang sampalin, ay hindi ko ginawa. Ngumiti pa rin ako, pero alam kong hindi abot sa mga mata ko yung ngiti. Salamat. Mama Mia, inabot pa niya yung anak ko. Ayoko sana, pero nakatingin yung ibang mga ka-office mates nila sa amin. At habang kinukuhaan niya ang tingin niya sa anak ko, parang may naisip siya. At doon nagsimula ang unang bitak ng araw na akala ko ay perpekto. Habang nagaganap ang reception ay lumapit si May. Yung dati niyang katrabaho na nagbigay sa akin ng screenshots. Tahimik siya sa umpisa hanggang sa nagsalita. Alam mo, nagulat din ako sa kapal ng mukha ng babaeng yan. Kung bakit siya nandito eh. Hayaan mo na. Sabi ko. Hayaan mo na, basta wag lang lumapit sa kanya si Adam, ayos na ako. Pero Bella, alam mo ba ang meaning ng name ng anak mo? Napakunot noo ako. Oo naman, pinili namin yan. Umiling siya. Hindi ko tinatanong kung pinili ninyo. Ang tinatanong ko, kung alam mo ba kung saan galing yung pangalan ng anak mo.
Tumigil ang paligid ko, Mama Mia. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa mesa kung saan nakaupo si Adam. At sa kanya sinabi ang pinakaayokong marinig. Ang isang bagay na pinakaayaw marinig ng isang asawa at inang pinagtaksilan. Yung pangalan ng anak mo, second name yan ni Camille. Parang huminto ang mundo ko, Mama Mia. Ayokong maniwala pero umuwi ako na nanginginig. Kinabukasan, ginawa ko ang bagay na matagal ko nang iniwasan. Isinearch ko sa Facebook yung pangalan ni Camille. Nakita kong may mga mutual friends kami at may mga mutual friends sila. At dun ko nakita, Mama Mia, ang buong pangalan niya. 3 pala ang pangalan ni Camille. Yung Camille ay unang pangalan niya lang. Yung Camille na siyang tinatawag sa kanya ng lahat. Pero yung second name niya, ang tumatawag daw noon ay mga special na tao lang sa buhay niya. At yung second name niya, Mama Mia, yun pa talagang pangalan ng anak ko. Magkapareho. Hindi lang similar, magkakabit. Camille, tapos second name niya ay ang first name ng anak ko. Doon nagsimula ang pagbagsak ko, Mama Mia. Kinumpronta ko agad si Adam. Hindi na ako sumigaw dahil pagod na ako. Bakit pangalan ni Camille ang pangalan ng anak natin? Nanahimik siya. Mahabang katahimikan. Yung katahimikan na mas malakas pa sa anumang sagot. Hanggang sa sinabi niya, kala ko alam mo, kala ko okay lang. Okay lang? Oo, kasi matagal naman na yun eh. Wala naman na yun. Tumawa ako, pero umiiyak. Wala na? Sigurado ka ba talaga, Adam, na wala na? Sinasabi mong wala na pero dala mo pa rin hanggang ngayon. Hindi siya sumagot at doon ko naintindihan. Hindi talaga nawala. Tinago lang niya. Unti-unti niyang inamin, Mama Mia, nung masaya pa sila ni Camille sa office. Nung may feelings pa sila sa isa't isa. Pinangako nila sa isa't isa na kung sakaling magkaroon sila ng anak sa future, magpapangalanan sila. Parang biro, parang laro. Pero naging totoo. At ang masakit, hindi niya binalak na ipangalan ang anak namin sa akin. Bagkus ay habang pumipili siya ng pangalan, si Camille ang pumasok sa isip niya. Mama Mia, paulit-ulit ang sakit. Hindi ko alam kung mas masakit yung betrayal o yung katotohanang hindi siya tuluyang nawala sa isip at puso ng asawa ko. Hindi ako agad umalis. Nanatili pa rin ako para sa anak ko. Pero hindi na ako para sa kanya. Natutulog kami sa iisang bahay pero magkaibang mundo. Wala nang lambing, wala nang dating tayo. May respeto na lang, may katahimikan, may distansya. Isang gabi nakita ko ulit ang lumang chat. Hindi na sila nag-uusap pero may last message si Camille. Ingatan mo siya. Kahit hindi ako ang nanay niya, pakiramdam ko parang parte pa rin siya ng buhay ko. Na ang ibig niyang sabihin ay ang anak namin. At doon ako tuluyang napagod. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa katotohanang may bahagi ng pamilya ko na hindi ko kailanman makokontrol. Mama Mia, lumipas ang mga taon. Lumaki ang anak ko. Lumaki siyang masayahing bata. Mahal na mahal namin siya pero sa tuwing tinatawag namin siya, may kirot pa rin. Hindi dahil galit ako sa kanya kundi dahil sa kasaysayan ng pangalan niya.
Isang pangalan na pinili sa pagitan ng pagmamahal, pagkakamali at nakaraan. Natuto akong patawarin pero hindi ko nakalimutan. Dahil ang ilang sugat, hindi naman talaga naglalaho. Nagiging bahagi ka na lang nila. At habang hawak ko ang anak ko sa braso ko ngayon, isa na lang ang tanong ko sa sarili ko. Kung hindi ba sana siya ang pinangalanan sa kung hindi ba sana siya ipinangalan sa nakaraan, magiging iba kaya ang aming kinabukasan? Pero kahit hindi ko alam ang sagot, isang bagay ang sigurado ako. Kahit kapangalan niya ang babaeng sumira ng pagkatao ko, mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit kapangalan pa niya ang paalala ng sakit na minsan kong dinaanan, hindi pa rin nawawala ang katotohanan na anak ko siya. Laman at dugo ko siya, kaya mahal na mahal ko siya. Mama Mia, kung tinatanong niyo kung kumusta na kaming dalawa ni Adam, wala na pong kami. Opo, nasa iisang bahay pa rin po kaming dalawa. Pero magkaiba kami ng kwarto. Magkaiba kami ng buhay. Hindi ko na inaalam kung may iba siyang babae o kung ano pa man ang pinagkakaabalahan niya. Ganon din naman siya sa akin. Pero isa lang ang napag-usapan naming dalawa. Hindi na kami kahit kailanman magkakaroon ng anak sa iba dahil ayaw namin na masaktan ang aming anak dalawa. Hindi ko alam kung hanggang saan ang katotohanan na kaya naming itago sa anak namin na hindi naman talaga kami nagmamahalan ng kaniyang ama. Siguro kapag nasa wastong gulang na siya, ipapaliwanag ko ang lahat. At siguro kapag dumating na ang panahon na yon, tsaka pa siguro ako tuluyang makakalaya mula sa lahat ng sakit. Maraming salamat po, Mama Mia, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood. Hindi ko alam kung maiintindihan ninyo ang mga desisyong ginawa ko sa buhay ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Ginawa ko yun, hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Hanggang dito na lang, Bella. Ang ganda naman ng kwento ni Bella, pero medyo masakit ano. Feeling ko talaga napakawalang hiya ng kanyang asawa. I don't know with you, pero yun talagang pakiramdam ko. Napakawalang hiya mo naman. Para ipangalan mo pa sa kabit mo ang pangalan ng anak ninyo ng asawa mo, 'di ba? Ito ang pinakawalang hiyang kabit o pinakawalang hiyang asawang nakilala ko sa totoo lang. Or sa mga nabasa ko. Dahil at least yung iba, upfront na mga demonyo talaga, makikita mo talaga, 'di ba? Paulit-ulit na panloloko. Pero yung yung ipangalan mo sa kabit mo, ang anak ng asawa mo, ay kakaibang kabastusan yun. Kaya talagang medyo pinigilan kong tumaas ang kilay ko dun sa sinabi mong ang natira na lang ay may respeto. Anong respeto dun? Saan yung respeto dun, 'di ba? Pinangalan sa ibang babae yung anak mo at hindi lang basta ibang babae, hindi nanay niya, hindi kapatid niya, hindi kaibigan niya, kundi sa kabit niya. Kaya masakit yun. Anyways, ang hangad ko ay makalaya ka na sa sitwasyon mo ngayon, Bella. Dahil alam kong napakahirap niyan. At para sa'yo, Adam, ang kapal ng face mo, girl. Ay, boy pala. Pero parang matindi ka pa sa babae, ah. Parang parang sakit-sakit na pangalan. Kung ako sa'yo, kung may pera ka, pabago mo yung pangalan ng anak mo. Pwede naman. Tignan nyo nga si Orange, 'di ba? Naging anong pangalan ni Orange ngayon? Charmaine. Naging ganon. So, pwede na. Pwede mo nang palitan yan. Go ahead. Mag-ano ka sa abogado, mag-inquire ka. Ako yan, papalitan ko talaga. Ayoko. Charot. Napaka-immature. Hindi sa pagiging immature, pero ang sakit kaya nun, 'di ba? Pinangalan sa iba ang pangalan ng anak nyo. Napakawalang hiya ng lalaking yun. Anyways, hello muna ako sa ating mga members bago tayo tuluyang magpaalam. Hi kay Rosel Espinosa, Alpha Garcia, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno,
Gimaras Girl, Benson Boyser, Macdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you. Dahil hindi kayo nang iiwan kahit hindi naman talaga marami ang perks sa pagiging members, pero maraming salamat. Hay ako kay Mary Ann Santa Maria, maraming salamat. Hello din kay Marieta Yoto, Pasensya, hi. Charlene Baclohan, Ruby Ramos, Christina Season, Lailena Season, mga Season family, gano'n na lang. Marvy Montesilio, Rax Kudarat, maraming salamat watching from Sapwa Damam, Saudi Arabia. Maraming salamat sa inyo. Hi din kay Francisca Abiliera. Maraming salamat. Sandara Undi, Marilo Apolinario at sa lahat ng nakikinig sa atin, maraming thank you. Naku po, alam ko na lahat tayo may kanya-kanyang kwento. So, kung gusto nyo lang naman i-share yung kwentong tinatago ninyo, nako, pwede nyo lang i-share at syempre, pwede kayong gumamit ng alias kung ayaw nyong malaman ang totoo ninyong pangalan. Ganun lang yon. Maraming salamat. Mwah! I love you. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317 @gmail.com. Ingat! Bye!